Eto na po, pinasasagot na po ng Supreme Court sa loob ng 10 days, 10 araw, para ho ipaliwanag o magkomento ang Malacanang, Office of the President, Senado at Kongreso tungkol dun sa petisyon sa budget for 2025 na nasa Korte Suprema. Kung yung mga gunita, nagpetisyon si Congressman Ungab, Attorney Vic Rodriguez, Ungab ng Davao, tungkol dun sa sinasabing invalid ang 2025 national budget. Pero dahil dyan, binibigyan na po ng 10 araw na pagkakataon ng Malacanang Senado at Kamara, Kongreso para magkomento dyan sa petisyong yan. So hindi pa ko tapos ang usapin tungkol dito sa budget na ito. Pero maganda ito dahil nasa Korte Suprema na, yan naman po talaga ang tamang proseso dahil ang General Appropriation Act or GAA ay batas na. So yan ang lagi ko sinasabi nung araw pa. Basta batas na, pwedeng questionin sa Supreme Court kung kayo may pagdududa. Pati sa implementation yan, pwedeng questionin before Supreme Court. Yun ho, doon lang ho mayroong jurisdiction. Kaya abangan natin kung ano mangyayari dyan sa ebidensya ng petitioner na yung BICAM report ay merong blank item. Sabi naman ng Malacanang, walang blank item dyan doon sa pinirmahan dahil ni-review ng ating Pangulo at ng economic manager bago pinirmahan. Yung pinirmahan ng Pangulo, yung enroll bill. Tapos nang mapirmahan, naging GAA, General Appropriation Act. Hindi naman pinirmahan ng Pangulo yung BICAM report. So magkaiba yung BICAM report na merong blanco na sinasabi ng mga petitioner kaysa doon sa enroll bill na wala namang blanco na siyang pinirmahan ng Pangulo. Ayan, so debate yan. Magkakaroon po ng matinding pagsusuri dyan ng ating Korte Suprema. Kasi pag sinabing invalid ito, pati Supreme Court, mawawala ng pera ngayong taong ito. Ganun po yun, ganun kalala yan. Mapaparalisa ang ating gobyerno. Parang sabi nga ng Pangulo, shutdown ang lahat. Yan ang sabi ni Pangulo Marcos. Natanong ko anong mga plano kung sakaling sabihin invalid ito. Aba sabi niya, shutdown everything. Sabi ng ating Pangulo, abay huwag natin papayagan yun. Pagka walang pera ang gobyerno at babagsak tayo dahil walang pera, paano naman ang kinabukasan ng tao at ng gobyerno? Paano ang ekonomiya, seguridad, sweldo, rental, expenses ng lahat ng mga government office, especially sa executive department? Mabigat po yan. Shutdown everything? Pati Supreme Court. Mawawala rin ng galaw kasi kung walang pera. Yun po masamang epekto pag sinabing invalid. Pero tingnan natin kung paano i-justify, paano ilaban ng mga petitioner yung kanilang argumento at paano naman i-depensa at panindigan ng Malacanang, ng Senado at Kongreso yung kanilang ginawang proposed bill na naging batas after permahan ng Pangulo. Kaya nga silang tatlo ang pinagpapaliwanag. Kasi yung budget naman sa Kongreso at Senado bago inaproba ng Pangulo. Kaya lahat sila ay pinagpapaliwanag. Yan ang tamang proseso. Rule of law yan. Good luck sa mga petitioner at saka sa respondent. At siyempre sa ating Korte Suprema. Sana isa lang alam ng Supreme Court ang alam naman natin kung ano ang makakabuti for the Filipino people. Kung ano nakakabuti sa mamamayan Pilipino. The higher court of the land, sila ang magde-decide dyan. Okay? So abangan natin na po ang development dyan. Magdidebate na sila dyan ang magkabilang panig.